Totoo, mahalaga ito sa European Union na hinto na ang supply ng langis mula Russia papuntang Europa. Nagmamadali ang Hungary at Slovakia maghanap ng ibang mapagkukunan. Opisyal na inanunsyo na ang pagpapadala ng langis papuntang Hungary at Slovakia na siyang mga huling bansa sa European Union na tumatanggap pa ng hilaw na materyales mula Russia ay tuluyan ng itinigil. Nangyari ito matapos atakihin ng Russia sa ere ang Druzhba oil pipeline na dumadaan sa Ukraine. Ang oil pipeline na Druzhba ay nasira ng husto at hindi na kayang maghatid ng langis papuntang Hungary. Ngayon, humihingi na ng tulong ang Hungary at Slovakia sa Croatia para sa supply mula Russia, ngunit ngayon ay dumadaan na ito sa dagat. Pero ang problema, ang pag-export sa pamamagitan ng dagat papuntang European Union ay ipinagbawal na simula pa noong Disyembre 2022. Ngayon, sina Orban at Fico ay humihiling. Pakinggan kami, huwag pansinin ang isa pang pagbabawal. Bigyan kami ng langis mula Russia. Kaya desperadong humihingi ng tulong kina Orban at Fico sa mga Croatian kahit dati nilang sinabi na maaari lang silang bumili ng langis mula Russia at sa pamamagitan lang ng Druzhba oil pipeline. Sabi ni Orban, masama ang mga Croatian at hindi sila makakabili ng langis sa kanila. Hindi ko pa natapos ikwento sa nakaraang episode kung paano kumita ng bilyon-bilyong euro si Viktor Orban sa panlilin lang sa mga Hungarian sa pagbili ng langis mula Russia. Paano natigil ang daloy ng langis mula Moscow papuntang Hungary? Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ito ngayon. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Diyan namin inilalathala ang mga balitang natatanggap agad. Noong Pebrero, biglang huminto ang Hungary at Slovakia sa pagtanggap ng langis mula Russia. Ang irony dito, ang paghinto ng daloy ng langis ay nangyari matapos ang isang airstrike ng Russia sa oil pipeline na Druzhba na dumadaan sa Ukraine noong Pebrero. Ayon sa Bloomberg, ang supply ng langis mula Russia papuntang Hungary at Slovakia ay tuluyang natigil, samantalang noong Enero ay umaabot ito sa 150,000 bariles kada araw. Sa mga nakaraang taon, sa unang 2 buwan, hindi bumababa sa 200,000 bariles kada araw ang average na supply. Ngayon, wala na. Pero paano nga ba nangyari na iniwan ng Russia sina Viktor Orban at Robert Fico na tapat na taga-suporta nila nang walang langis? Noong Pebrero 12, sinabi ni Andrei Sybiga, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, na sinira ng Russia ang Druzhba oil pipeline sa Ukraine dahil sa airstrike noong Enero 27. Sabi ng ministro ng Ukraine, alam namin na muling magrereklamo ang Hungary sa mga problema sa pagbiyahe ng langis ng Russia sa Druzhba oil pipeline. Maaari lang naming ipayo sa kanila na dalhin ang mga larawang ito sa kanilang mga kaibigan sa Moscow. Pagkatapos, naglabas si Ministro Sybiga ng larawan ng nasusunog na pipeline na inaapula ng mga bumberong Ukrainian. At sinabi niya, hindi man lang nagprotesta ang Hungary sa Russia tungkol dito, hindi pa nga nila masabi ang salitang Russia. Dobling pamantayan sa pinakamagandang anyo nito. Ang totoo, noong araw na iyon, sinabi ni Orban na may nasira sa oil pipeline dahil sa digmaan sa Ukraine at ni isang salita ay walang binanggit na ang maruming Russia ang may gawa nito. Hungary at Slovakia na lang ang umaasa sa langis mula sa Druzhba pipeline at silang natitirang European Union countries na bumibili pa rin ng langis mula Russia. Noong Enero ng taong ito, nagpasya na ang European Union na tuluyang itigil ang pag-aangkat ng gas mula sa Russia bago matapos ang 2027 na hanggang ngayon ay patuloy pa ring tinatanggap ng Hungary at Slovakia. Ngayon, sina Orban at Fico ay kinwestiyon ang desisyon sa korte. Ipinahayag din ng European Commission na balak nitong magmungkahi ng batas para sa unti-unting pagtigil ng pag-aangkat ng langis bago matapos ang 2027. Nagbabantang magsampa ng kaso, sina Orban at Fico, hiniling nilang hayaan silang manatiling umaasa sa langis ng Russia. Mas nauna pa, sinabi ni punong ministro Viktor Orban ng Hungary na ang Ukraine ang pangunahing kalaban dahil hinihiling nitong itigil ang pagdadala ng enerhiya mula Russia sa European Union. Sinabi niya na hindi dapat tanggapin ang Ukraine sa European Union.
At tungkol dito, gumawa ako ng hiwalay na episode na nag-iimbestiga kung paano kumita ng bilyong euro ang mga pondo ni Viktor Orban mula sa murang langis ng Russia at sa mga mapagkakatiwalaang Hungarian. Ang Center for the Study of Democracy ng European Institute of Public Policy ay naglabas ng ulat na ikinagulat ng lahat. Ipinakita ng pagsusuri na ang mga lokal na presyo ng gasolina sa Hungary noong 2025 ay mas mataas ng 18% sa karaniwan kumpara sa kalapit na Czech Republic. Patuloy na bumibili ang Budapest ng murang langis mula Russia, samantalang mas mahal na hindi Russian na alternatibo ang binibili ng Prague. Parang lohikal na kung ang Czech Republic ay bumibili ng mas mahal na langis, dapat mas mataas ang presyo ng gasolina sa Czech Republic. Si Viktor Orban na bumibili ng murang langis mula Russia, dapat sana'y nakapagbigay ng mas murang gasolina sa mga Hungarian. Pero kabaligtaran ang nangyari at may 18% diferensya. Opisyal nang kinumpirma na hindi nakatanggap ng langis mula Russia ang Hungary at Slovakia sa Druzhba pipeline nitong Pebrero. Pero kahit na sinira na ng Russia ang bahagi ng pipeline noong Enero 27, ngayon inakusahan ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary na si Peter Szijjarto ang Ukraine na hindi ipinagpapatuloy ang oil transit dahil umano sa politikal na dahilan. Parang sinasabi niya na baliwala lang na sa lugar ng pagsabog ng pipeline, tuloy pa rin ang digmaan. Ayon kay Peter Szijjarto, obligado raw ang Ukraine, talagang obligado, na ipadala ang mga Ukrainian na espesyalista sa ilalim ng mga Russian na missile para ayusin ang pipeline. Dahil gusto ng Budapest na patuloy na bumili ng langis mula sa Russia. Pero alam mo, gusto ko talagang sabihin na baka si Peter Szijjarto na lang mismo ang pumunta doon. Malapit sa front line, para siya na lang ang mag-ayos ng tubo na yan. Sabi niya kasi, lumalabas na puro politikal lang daw ang dahilan. Lahat ng pambobomba na ginagawa ng Russia sa Ukraine, ayon kay Szijjarto, ay puro politikal lang daw ang dahilan. Pero dito, sabi nga nila, parang may Tarantino-style na plot twist. Sabi pa ni Petra Szijjarto, siya at ang ministro ng ekonomiya ng Slovakia ay lumapit sa Croatia para humingi ng tulong sa pag-aangkat ng langis mula Russia. Susunod, babanggitin nila ang sinabi ni Szijjarto. Makinig kayo mabuti tapos pag-uusapan natin ito, napaka-interesante ng kasong ito, sabi ni Szijjarto. Hinihiling namin sa Croatia na siguraduhin ang pagdadala ng langis mula Russia patungong Hungary at Slovakia sa Adriatic Pipeline. Hindi dapat gawing issue ng ideolohiya ang seguridad ng supply ng enerhiya. Inaasahan naming hindi ilalagay ng Croatia sa panganib ang supply ng langis sa Hungary at Slovakia dahil sa politika, di tulad ng Ukraine. At dito, sasabihin ko agad, huwag kayong magulat sa ganitong kapal ng mukha ni na Viktor Orban at Peter Szijjarto. Panoorin ang nakaraang episode sa YouTube channel na ito para maintindihan ang lahat. Uulitin ko, hinihingi ni Peter Szijjarto sa Croatia na ipadaan ng Croatia sa kanilang teritoryo ang langis ng Russia. Pero ang totoo, sa loob ng 4 na taon ng malawakang digmaan, paulit-ulit na tiniyak ni na Orban at Szijjarto sa mga Hungarian at sa buong Europa na hindi kailanman magagawang tiyakin ng Croatia ang kanilang supply ng langis. Nakesyo yung pipeline na Adria ay hindi sapat, na kulang daw sila sa kapasidad at kung ano-ano pa. Tiniyak ng Croatia na kaya nilang mag-isa maghatid ng langis ng Russia para sa Hungary at Slovakia. Ngunit ngayon, Hungary at Slovakia na ang humihingi ng tulong sa kanila. Pero para sa mga makakalimutin, gusto kong ipaalala ang sinabi ni Peter Szijjarto na siya ngayong humihiling ng tulong sa Croatia at ang sinabi niya noong Setyembre 29, 2025 ay ganito mismo. Ang Adriatic Pipeline na nagmumula sa Croatia ay walang sapat na kapasidad para matugunan ang pangangailangan ng Hungary at Slovakia. Batay sa mga pagsubok, napagpasyahan na ang pipeline na ito ay hindi kayang maghatid ng sapat na langis ng tuloy-tuloy at maaasahan. Kahit anong pagtanggi ng mga autoridad ng Croatia, tiyak na gusto nilang kumita mula sa digmaan sa Ukraine. Simula nang magsimula ang sigalot, malaki ang tinaas nila sa bayad sa transit ng langis sa Croatia. At ngayon, gusto nilang hadlangan ang ating bansa na bumili ng langis mula sa Russia para makuha nila ang monopolyo at sa gayon ay kumita pa ng mas malaki. Ito ang sinabi ni Szijjarto 4 na buwan na ang nakalipas. At ngayon, lumipas lang ng kaunti sa 4 na buwan at heto na. Ang Hungary at Slovakia ay humihiling sa Croatia na tulungan sila sa pagdadala ng langis
Gamit pa rin ang parehong Adriatic Pipeline na ayon kay Siarto ay wala naman talagang sapat na kapasidad para matugunan ang pangangailangan ng Hungary at Slovakia. Oh, pakinggan ninyo, kung wala naman talagang kapasidad, bakit kayo tumututol? Dito, sina Viktor Orban at Peter Siarto ay maaaring mabigo. Siarto ngayon ay nagsasalita ng may matinding emosyon. Tiniyak niya na di umano'y ang exemption mula sa mga parusa ng European Union laban sa Russia na ibinigay para sa Hungary at Slovakia ay nagbibigay ng pagkakataon na mag-import ng langis mula sa Russia sa pamamagitan ng dagat kung sakaling magkaroon ng aberya sa supply sa pamamagitan ng pipeline. Paalala lang, mula Disyembre 2020 ay nagpataw ang European Union ng buong embargo sa pag-angkat ng langis mula Russia sa dagat. Ang exemption para sa Hungary at Slovakia na walang access sa dagat ay nagbigay daan lamang sa pag-angkat ng langis sa pamamagitan ng pipeline. Walang exemption na nagsasaad na pwedeng ipadala ng mga Ruso ang langis nila sa dagat kapag di gumagana ang pipeline. At dito tayo muling bumabalik sa Croatia. Ang Adria Oil Pipeline ay dumadaan sa teritoryo ng Croatia at dito, ang langis ay dinadala ng mga tanker sa baybayin ng dagat Adriatiko. Hanggang ngayon, kahit may panawagan ng European Union na mag-diversify ng pagbili ng langis gamit ang ADRIA at pagtaas ng supply mula ibang exporters, tinanggihan pa rin ito ng Budapest. Madalas magreklamo ang gobyerno ni Viktor Orban na hindi kayang maghatid ng Adria ng sapat na langis at tinaasan pa ng mga autoridad ng Croatia ang bayad sa transit. Itinanggi ng mga politiko at eksperto sa enerhiya ng Croatia ang lahat ng ito. Sinabi noon ni Ministro ng Ekonomiya na si Ante Sushnyar na ang paulit-ulit na paratang ng Hungary tungkol sa sobrang taas ng bayad sa transit at kakulangan ng kapasidad ng pipeline ay hindi totoo, 100%. At ayon pa sa kanya, ito ay palusot lang para patuloy na bumili ng langis mula sa Russia. Wala kaming problema sa pagtiyak ng supply. Handa kaming simulan ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang minuto. Bukod dito, ayon sa bagong pag-aaral ng pananaliksik sa demokrasya ng European Union, ang presyo ng transit ng langis sa pamamagitan ng oil pipeline na Adria ay 1.7 na mas mura kaysa sa pamamagitan ng oil pipeline na Druzhba. Sobra nang nagsisinungaling sina Orban at Siarta kasi halos lahat ng sinasabi nila ay kasinungalingan, lalo na't ayon kay Siarta, sobra raw tinaasan ng mga Croatian ang presyo at ayaw raw nilang perahan o pagkakitaan tayo. Mas mura ng halos kalahati ang transportasyon doon. Magbibigay ako ng ilang numero para paliwanag. Habang sa kabuuang pag-aangkat, ang bahagi ng langis mula Russia ay bumaba mula 26 noong 2021 hanggang 3%. Ngayon ang Hungary, kabaliktaran, ay tinaasan ito mula 61 hanggang 86 at sa ilang panahon ay umaabot pa ng 72%. Ang Slovakia ay umaasa ng 100% sa langis mula Russia. Ngunit nasira na ngayon ang Druzhba Oil Pipeline. Nakakatuwa ring abangan kung magkokonsesyon si Viktor Orban sa Brussels. Hanggang dito muna ako. Ilagay ang opinyon at konklusyon nyo sa comments ng episode na ito. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang episode, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Pumili ng platform na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.